family. And when we are in the family, the blessing in that family, we will possess it, we can have it, we can ask for it. Kaya when the devil has a plan, God has also a different plan. Sabi sa Proverbs chapter 6 verse 31, kapag ang magnanakaw, Proverbs 6:31, kapag ang magnanakaw ay nahuli, ibabalik niya ito ng 7 beses at 7 ulit. Sa Ingles, sa Proverbs 6 verse 31, if he is caught, pag siya daw ay nahuli, if he is caught, he will pay 7-fold. So ilan daw po ang ibabalik? 7 ulit ang lahat ng nawala sa atin. Kaya kung ikaw ay nalugi, ikaw ay naghihirap ngayon, what the devil has taken away, God will restore it this year, 2008. We still have 4 months or 5 months to go. July pa lamang ngayon. And we still have August, September, October, November, December para maranasan natin ang rurok ng himala at tagumpay na itinakda ng Diyos sa ating buhay. So what has been lost, God will return it 7-fold. God will use you in a different way. Kaya balikan po natin yung ating opening text sa Numbers chapter 13. Ang sabi ni Caleb, let us go up once and occupy, for we are well able to overcome it. Ang sabi ni Caleb, yes, we can do it. Yes, we will be able to occupy it. As a matter of fact, yun din po ang sasabihin ko sa inyo ngayong gabi. Yung ibinebenta ninyo, maibebenta nyo yan. Yung inyong hinihiling na napakalaki, makakamtan nyo yan. Maaring hindi ito mapaniwalaan ng sino paman. Kami po dito sa ating simbahan ay naniniwala na ang pagpapala ng Diyos ay napakalapit na. And I can smell the smell of bacon. The bacon of blessing is in us. And I can see the victory. And I can hear the rain is coming. The rain of abundance is in us, mga kapatid. Di ba may mga kasabihan, bring home the bacon. And that is a reward. That is your prize dahil nagtagumpay ka, nagtiis ka, at alam mo na ikaw ay pagpapalain at gagantimpalaan ng ating Panginoon. Kaya amuyin na natin. I can smell the brand new bills of 1,000 pesos dahil nabenta na yung aking ibinebenta. And I can sense that there is healing that is coming into my body. Kaya ang sabi ni David sa Psalms 118 verse 17, I will not die, but I will live and recount the deeds of the Lord. Kaya sabi sa awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay, ngunit ako ay mabubuhay at bibilangin kong muli ang kabutihan ng Diyos sa aking sambahayan. Kaya mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, believe on the voice of victory that you are listening right now. May pag-asang para sa iyo. Ang Diyos ay para sa iyo. Gagamitin ka ng Diyos. At hindi lamang basta paggamit ang gagawin sa iyo, ikaw ang magiging daluyan pa ng maraming pagpapala. Kaya ang sabi ni Caleb, we are able to occupy it. And we can possess the fresh milk and honey that God has in store for all of us. Ang sabi ng ilan, hindi ito mangyayari. Alam niyo po, when God has a promise to you, hindi po talaga mawawalan ng kontrabida. Sa bawat pelikula na aking napanood, maliban na lamang kahit mga comedy movies, laging merong atribida, kontrabida, asungot, alingas-ngas, laging may mambabatok sa bida, merong papatid, may darating na pulis na magpapanggap na hold-upper, at ganoon din po sa ating spiritual. The promises of God are always yes and amen. Maganda ang pangako ng Diyos, pero laging may sisingit. Laging sasabihin, it will never happen. You will never have it. Walang tagal nang iniintay nito yung ganun pagpapala. Huwag na nating paniwalaan yan. No, I still believe that the voice of the promises of God will come to pass. And this message is for all of us. And I know some of you are down and depressed.
But this message is for all of us. Hope in the Lord. And the Bible says, those who wait upon the Lord will mount up on eagle's wings. In other words, ikaw ay lilipad ng napakataas at sasabihin mo dun sa mga nagtatawa sa iyo, pag natanggap mo na ang pagpapala, babalatuan pa rin kita sapagkat naniwala ka dun sa aking pinaniniwalaan. At alam mo, magtatayos pa rin ako kahit hindi ka naniwala. At alam mo, magpapatayo pa rin tayo ng orphanage kahit hindi ka naniwala. At alam mo, bibili pa rin tayo ng bagong camera. At alam mo, kahit ikaw ay ganyan, ibibili pa rin kita ng bagong kagamitan. And that is the goodness of God. Huwag tayong magpapa-apekto to the negatives around us, negative people around us. And even yourself, huwag kang magpapatalo sa iyong sarili. Because every battle will always start in your mind and through your hearts. Pero pag tama ang iyong puso, tama ang iyong isipan, hindi ka magpapabulag sa plano ni Satanas. Because you will simply says this wonderful word, maaring ako'y hinahadlangan, pero mapapagod din ang humahadlang. Maaring mang ako'y kinakalabit at binubugbog neto, medyo ginugupo ako neto, hindi siya magtatagumpay. Sapagkat ang Diyos na aking pinaniniwalaan, si Kristo Jesus, hindi niya sinuko ang kanyang pagdadala ng krus sa kanyang likuran. Bagamat siya'y sugatan, bugbog at punong-puno ng sugat at pang-aalimura at paggugulpit, mga suntok at tinik ng korona na sa kanyang ulo, hindi sumuko ang ating Panginoon. Kaya yung katangian ng ating Panginoon, yun ang nasa sa atin. We will never quit, we will never give up, and we will never surrender. For the battle belongs to the Lord, and He will fight the battles for us, and God will take us to the next level, and you will see, paggising mo isang umaga, the phone will ring, you have your new promotion, and the phone will ring, the doctors telling negative report dun sa kanyang not finding sa iyong katawan. So God is good, hindi siya natutulog sa ating lahat. Ngayon mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, about to end for 3 minutes na lamang po, do something greater than ever been before. Read the Bible most often as you could. Sa Tagalog po, magbasa tayo. Keep on praying, keep on fasting, keep on preparing your hearts, keep on believing. Yun po ang aking ginagawa sa ngayon at patuloy kong gagawin dahil effective. Pag naniniwala ka sa mga pangako ng Diyos, you will see yourself, the blessing will follow you all the days of your life. And let us bow our heads, mga kapatid, and we will pray. Diyos, marami pong salamat.